kapukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog na mga balita sa DZXL 558. Tuloy ang mga naglalagablab na balita. Makasama muli ako si Buddy at Rod po. Merong isang bagong itim na Toyota Hilux ang kinarap dyan sa may boundary ho ng Quezon City at Maynila kanina umaga. Galing sa Mario Joseph kasama Rod sa Brigada Eskwela. Sa bahagi ng Tondo Matuhan ng Manila Traffic Bureau nang may manghingi sa kanila ng tulong hinggil sa kinarnap na sakyan yan. Agad silang responde at na-corner ang driver ng pick-up. Ayun. Pero nagkaroon ho ng tensyon na nawi sa habulan at palitan pa ng putok. Bigo ang ito na kasama Rod. Bigo ang mga otoridad na mahuli. Nakatakas din. Ay, Mario Joseph. Parang sa pagpelikula lang, no? Kaya nga matapos na lang iwan sa Cordillera Street sa Quezon City ang nasabing sakyan at mabilis na tumakas. Iniwan yung Hilux. Pero yung mga nang carnap, nakalis na. Maganda yung talagang pelikula. Huli kahit paano nahuli yung Hilux. Yung pero yung mga nang carnap wala. Yung mga salarin nakatakas. Takas sila. Naman o sa Isabela naman kasamang Buds na upatay ang isang 4 na taong gulang na batang babae na magkaraang lasunin ng kanilang Mario Joseph naman nilaso ng kanilang kapitbahay bilang restbox sa chismosa nitong nanay. Iba na talaga yung panahon ngayon. Iba na. Dati napapalagpas pa yung mga chismosa dati dumadaan pa sa barangay, ngayon dumadaan sa lason. Hinihintay pa ng Benito Soliven Police Station ang resulta ng laboratory test sa ilang organs ng bata na nilason po ng kanilang kapitbahay sa barangay Maluno Norte, Benito Soliven na gagamiting ebidensya sa isasampang kaso. Una na rito sinabi ng ina ng biktima na si Rosita Rodriguez na inamin na ng suspect na hindi na pinangalanan na siya ang nagpainom ng lason sa bata dahil sa matinding galit sa kanya. Nag-ugat ang galit ng ginang dahil sa palagi nilang pag-aaway ng nanay ng biktima dahil sa chismis. Para makaganti sa bata, lason na ginamit na pamatay sa daga ang inihalo ng suspect sa pinainom sa bata. Sa ngayon ay nakahanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Naglalagablog sa 558 DZXL Bulat Palaro. Sports muna. NBA Update. Ba't NBA? Nabanggit na ni kasama August kanina. Okay na tayo. PBA. Hindi rin pala. Ay, hindi din. Boxing pala ito kasama Rod. Okay. Boxing tayo. Okay. Boxing tayo. Sa kabila po ng sinapit, walang planong maghain ng reklamo ang pamilya Amar laban sa mga organizers ng local boxing sa San Isidro, Davao del Norte matapos mamatay ang kanilang anak habang nasa kasagsagan ng laban. Ay nako, sorry news po ito. 14 anyos na biktima si John Ray Amar ay lumahok sa boxing match kasabay na ho ng piyesta May piyesta sa barangay Siwata. Uso yan sa mga piyesta, yung mga ganong klaseng aktibidad. Oo, minsan nga, with all due respect sa mga ibig natin LGBT, mga pating pa pinagbuboxing. Tanging hiling lamang po na ina ng biktima si Emmeline na masagot ang kanilang gastos at matyak na hindi raw mangyari sa iba ang sinapit po ng kanyang anak. Matatandaan din nila sa Kapalong District Hospital ang biktima, ngunit diniklarang dead on arrival dahil sa head injury. Okay, lipat tayo sa chess. Sa headrest tayo. Tuloy na napasamay ni Philippine Super Grandmaster Wesley So ang kampyonato sa katatapos lamang po ng Capablanca. Hindi kay Casablanca to, kasamang Marik. Capablanca talaga. Capablanca. Sige, Capablanca Memorial 2014 naginap sa Habana, Cuba. Sa 10 rounds sa tuling laro kanina, muli pong naitabla ni So ang ngayong laban kontra kay Hungarian GM Sultan Almasi. Dahil dito pumasok na sa World's Top 15 si So sa live rating ng mga pinakamalalakas na magagaling na malalaro ng chess sa buong mundo at siya ang kauna-unahang din Pinoy na nakagawa na nasabing record. Galing. DZXL Showbiz Balita. Tapos talaga si Loli, may nagtatanong pa sa amin kanina, si Nanay Adora habang nagmamasahe. Hinahanap niya si Loli. Oo, nagmamasahe si Nanay Adora
hinahanap niya si Loli. Wala. Popot. Si Loli. Pero magtitest na yata si Loli para matuto rin magmasahe. Reflexology. Andito na ang minamasahe. Hindi ako nakapagpamasahe. Sayang, hindi ko naramdaman ang mother's touch ni nanay. Kanina, yung nasa Nanay. Blue Room, umalis na. Si nanay masahista. Si Nanay Adora. Nanay Adora. Pero ano Bale, sabi ko, next time. kailangan ba talagang nakapatay yung ilaw? Sabi ko, inanap ko yung Oo nga, tao, yung nagmamasahe. Sabi ko, nasan yung nagmamasahe? May nandiyan, sabi ko, saan? Bakit patay yung ilaw? Kala ko, tinanong din. Asan yung minamasahe? Mas madilim pa, Oo, no? madilim pa. Sabi ko, baka mamay, sandali, extra nanay. visit. Hindi yan yung ano ko. Yung ilong niya, pinipisin ko, ilong niya, nakala nyo. Baka naman kasi nahihiya yung nagpapamasahe. Kaya siguro. Kaya sabi, Nay, patay na lang natin yung ilaw. No. Baka Nako, ha? makikita nyo pa yung mga Yung mga budlig sa likod. bungang araw. Bungang araw. Gusto pa naman ngayon ang init. Pwede. Pwede. Posible. Oh. Kasi nagulat lang ako kanina. Talaga. Sinilip mo talaga. Oo, sabi ko bakit parang nakapatay ating ilaw. Buti nasilip mo. Ang galing ha. Kasi takot si parang yun sa dilim. Oo. Eto, abay wala nang katakot-takot at talagang habang tumatagal, lalo na raw nagiging matapang itong si Jackie Rice. Abay padiring itong si Jackie matapos itong tanggapin ng hamon na gampanan ang sobrang sexy na role. Nako, abangan daw ito dahil makakasama niya si Allen Dizon. Alam mo, pag nababanggit itong pangalan ni Allen Dizon, parang may connection na talagang sexy Doon siya yung mga na- gagawin mo. Doon siya nalilinya, no? Talagang bigay todo naman daw talaga ang kanilang gagawin talaga. Naku, init-init talaga. Grabe na to, sumasabay sa summer. Kung may ibang young actress daw na tinanggihan ang ganitong role, abay siya naman ay super grab dito. Dahil katwiran niya, basta raw gusto niya, willing siyang mag-try ng bago. Gagawin niya. Bago sa Susubukan kanya. niya. Oo nga, susubukan niya. Why not? Choconat. Etong si Jackie kaka-24 pa lang last month. At talaga naman okay naman daw sila ng kanyang Nasa tamang edad naman pala. Jowawits na 5 years na silang magkarelasyon. Ayos. At kung siya raw ang masusunod, gusto raw niya munang enjoyin ang kanyang pagiging dalaga at i-grab ang lahat ng mga opportunities na darating sa kanya, lalo na sa mga ganitong mga sexy roles. Dahil pagdating ng 27, ayun na, ang kanyang itinakdang panahon para siya ay mag-asawa. 27. Oh, Yung target niya. 27. Target. May target 27. talaga. Oo, meron pang ilang taon. Tatlo? Abangan natin yan. Ha? Sige. Kung walang bubukol. Nag-target ka rin ng date? Nag-target ako niyan. Kay Dan. Oo nga. no? Sinabi, anong sabi mo kay Dan? Na-target agad ako. Nung sinabi mo, tinarget ka kanina. Ayun, sa pool. Ano Wala, ba? Ano yun? Sharpshooter? Hindi na nakawala, no? Ano, Wala. ano? Talagang sharpshooter. Ilang beses kang tinarget? Maraming trial. Laking tawa talaga. Hanggang sa uli, ayun na. Ayun. Usapang Ball. target. Target. oo. At yung corned beef yun eh. No, dati. Imported. May available pa ba ngayon? Bullseye! May pagkain din. May pagkain din na target. Yung, pag tinanong, anong ulam mo? Ito, tanghali. Anong ulam mo? Target. Oh, target. Kala mo corned beef, Yung target, hindi. Target sa asin yung daliri. Ita-target mo sa asin, Sausaw. Sabay Daliri. sausaw. Ganun pala yun. Sabay subo. Kaya sa bagoong. Nako, dami ngayon mga. Ginamos. Ang dami mga ganun yung kanilang sitwasyon. Ay, Target ano. sa asin. Good luck sa pag-target mga kasama. Ha? Better luck next time. Susunod yung target nyo iba na. Isda na. Isda na may. Ayos yun ang ganda. Pero yung si Dan yung ibang klase pala kung tumarget. Nakaka-apat na, tatlo. Tatlo na siya. tatlo. Kaya nga MVP ko yan eh. Okay, yan po ating Liz Chika ngayon pong tanghali ng Lunes. Maraming salamat po. Ito pa nag-iisang Dalda Kila, Miss Candy Tatak Amen. Thank you, Miss Candy. Nagtampo sa atin to kayo umaga, wala siya eh. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Etong pinaka to. Sana'y mag-target.
Sanay din, sanay. Sanay ito. Sanay mag-target eh. Sharpshooter din ito eh. Hindi ko natatanungin kung ilan ang tinarget niya. Pero mahilig ka rin tumarget. Siyempre. Misteryoso. Si Misteryoso. Magandang tanghali po. Ito na po ang ating balitang panghimagas. Pinagpaplanuhan ang pagtatayo ng syudad sa ibabaw ng tubig na tatawaging Harvest City. Yan. Puro harvest. Ito ay bilang paghahanda na rin sa mga sakuna na maaring maranasan sa kanilang mga bansa. Bubuhay nito ng matitibay at recycled materials na susuportahan ng libu-libong solar panels at wind turbines para makakuha ng enerhiya. Nasabi na magiging balanse ito at hindi magiging polluted dahil sa sariwang hangin na maibibigay ng tubig. Nabuo ang konseptong ito sa tulong ni Architect Kevin Schaffer ng Boston sa United States. Ano pangalan? Schaffer. Schaffer. Parang paniklo yung sharpshooter. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aaral sa nasabing proposal at abangan na lang natin na ito ay mabuo sa takdang panahon. Ayun. City sa ibabaw ng tubig. Meron ng city sa ilalim ng tubig, di ba? Yung Atlantic naman yun. Ito sa ibabaw. Ito naman eh, ibabaw. Floating city. Iba na talagang Iba panahon talaga. ngayon. Iba na. Iba teknolohiya ngayon. Wala namang tayuan ng mga city. Maiskwatan din yan. Oh my gosh! Yan po ang ating balita panghimagas nitong hali hatid sa inyo ng nagisang si Misteryoso. Thank you. Misteryoso, Ay. pa-picture na kami ni Boss Rod. At paminsan-minsan lang mangyari. Don't Smile mo. Smile muna kami mga kasama. Bilang. Okay. Alright. Thank you very much, Misteryoso. Session okay, hindi nyo masyado nakita. Kanina nabanggit ni Misteryoso kasamang bansa yung salitang harvest. Oo nga pala. Ani. Month of May, selebrasyon ng ani, pag-ani. Kaya lahat ng mga lugar, barangay ng kanilang patron saint ay San Isidro, pinagdiriwang yung fiesta nila. Kaya happy fiesta. Ngayong araw, ngayong buwan ng Mayo. Okay, tuloy po ang suporta ninyo mga kasama sa PCSO. At sila po ay patuloy din sa paglalaan sa inyo ng samut-saring games. Kahapon wala pa ng winner sa Super Lotto. Kaya pwede po tayong tumaya kasamang Rod. Nasa 80 na ba? 86? 86.8 million ang jackpot prize. And this morning, malaki, malamang walang tayo ngayon dito. Saan tayo? At kanina alas 11 ng umaga, ang tumama ko sa 3 digits ng PCSO 850. Thank you PCSO Attorney Joy Ross. Thank you. Nasaan tayo kasama Rod? Ako pumipila ulit. Tataya ulit. Baka, di ba? Sortehin ulit. My God. Sabi ni Ma'am Lay, akin na lang yun. Yung 0.8 kanya na lang. Pwede. Dire-diretso na ho mga kasamang pananghalian ha. Ingat sa biyahe, naglalagablab hong balitang tatak RMN. Inyong muling napahingan sa DCXL 558. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Zamboanga, Asia's Latin City, Rod Marcelino po. Thank you kasama Rod. Ang hali po ng Lunes, May 19, from the city of Zamboanga, si kasamang Rod yan. Nagpapalit pa kami ng spill talaga. Nalilito pa kami. Nag-umpisa pa. Nanganganay. Mga 3 days, 4 days to sanay na. 3 weeks. From this province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako po si Buddy Oberas. Kami lahat sa DCXLI Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.